got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come, put that thing on back, I'm the dog, bitches on my line, and you know. Hello guys, today's video ay gagawa tayo ng puto cheese. So, ito ang ating recipe. Ayan, meron akong 1 cup flour, gatas, evap, tubig, melted butter, 1 egg, vanilla, powder yung vanilla, and sugar, at ang ating baking, at ating cheese, at ang ating molder. So pisahan natin siyang gawin sa mga dry ingredients. 1 cup. Pisahan natin muna ilagay ang asukal. Lahat ng dry ingredients sama-samahin muna natin. At saka ang ating vanilla. Ang vanilla dito guys sa Sweden, dry siya. Tapos lang natin siya. Gusto ko kasi siya na pino para maganda yung texture ng ating puto. Continue lang natin siya. Dito naman, pagsamasamahin na natin ang mga wet ingredients. Gatas. Tubig. Mix na natin sila. Sinala ko para talaga walang maiwan na buo-buo. Yan guys ang nangyayari, may mga buo-buo. Butter nga guys nilagay ko, pwede din cooking oil, pero ako butter yung ginawa ko. Nag-melt ako sa microwave ng butter. So ayan, anuhin lang natin. Ayan yung buo-buo. Galing yan sa itlog. Ayan guys, na-mix na natin. Tapos salain natin siya. Ayan, para talagang maganda yung pagkalabasan ng ating puto. So, ayan na siya guys, Ganyan na siya. Kaya kailangan talaga natin siyang salain para maganda yung ating kalabasan ng ating puto. May gato sa ilalim. So, yun guys. Matikaan lang natin ang ating. So, tissue yung gamit ko. Kitchen towel yan. Kitchen towel. Drop lang natin, ganyan, ganyan. So, tapos na siya. Yan. Nagpapakulo na rin ako ng tubig. Saka guys, yung takip niya dapat may ganito. Yan. Para hindi siya tumulo sa ating puto at para hindi pangit tignan kasi pagka may patak-patak ng tubig. So, hintay lang natin siya. Low medium lang yan. Low heat. So, meron ako pang-scoop guys. So, ito gagamitin natin. Sakto siya 3/4 kasi aalsa pa yan. So, kailangan natin. Hindi natin siya kailangan punuin. Yan. So, ayan na guys. Umpisahan mo natin sa ganyan. Hindi ko sure kung yung cheese na nabili ko pwede dyan. So, i-steam lang muna natin siya bago natin lagyan ng cheese kasi baka mag-melt. Pangit tignan. So, 10 minutes lang yan guys. 10 minutes. Continue natin sa iba pa.
So, yun na siya guys. Yung sobrang natira. Yan. Meron tayong cheese. Hatiin lang natin. Hatiin natin sa 3. Pang toppings natin. So, ito siya guys. Cheese siya yung pang hamburger. Tingnan na natin siya guys. Ayan na siya. So, lagyan na natin siya ng cheese. Ibabaw. Ganyan ako kasi hindi ako sure sa ating cheese. Kasi cheese, hindi ko sure kung anong klaseng cheese yung ginagamit dito sa Sweden. So, bali 10 minutes lang siya. Pero mga 8 or 9 minutes sila, binuksan ko na siya. Para so, yun na siya. Takpan natin ulit para maluto pa siya lalo. Yung isa guys, ay nilagay ko nung paluto na. Ito, tatry ko siya ilalagay ko siya same time. Kasi tingnan natin kung next time is okay siya. Kung next time gawin natin, pag magluluto na, maglalagay na ako ng cheese. Kasi ang hirap maghanap ng lagi ako nafe-fail sa mga cheese dito sa Sweden. Nahirap, kailangan bibili ka pa ng cheddar na kagaya ng ginagamit natin sa Pilipinas. Kaso madalang, o-order ka pa talaga sa malayo. So, try lang natin ito pagkain lang naman. So, okay na yan. So, habang hinihintay natin, maglalagay ako kasi gusto kong may ubi flavor. Yung aking puto. Magpatak tayo ng ubi flavor. Yan. Para meron tayong dalawang klase ng puto. Lagyan natin. Gusto ko mas makulay. So, yan. Yan ang ating second or pang third batch. So guys, ayan. Hindi siya pwede. Nag-melt siya. Hindi niya kinalabasan nag-melt. Pero, puto pa rin naman yan. Yan. Meron pa akong isang cheese. Try natin naman sa isa. So, yan lang guys ang aking puto. Naging puto cheese nga. Totoo siya. Real. Legit puto cheese. So, dito naman tayo sa ubi flavor. This time, di ko siya lalagyan ng cheese. Pagluto na sa ako na ilalagay. Para hindi talaga siya tunaw na tunaw. Perfect na kaso sira man ang ating cheese. Nag-melt. Tignan natin yung sa second batch. Ayan siya guys. Mas maganda siya. Mas maganda yung nakalubog na siya. May iba pa akong cheese. Ito naman, yung pang tinapay, pang sandwich. Lubog na natin. Hayaan na natin yan. Invento tayo. So, ayan siya guys. Ganda tingnan ng ube. So, ito na guys. Yan. Ayan ang ating puto. Yan. Hindi siya ganun ka-perfect, pero may kasabihan nga tayo na pwede na to. Ang naging mali lang naman is yung ating cheese. Wala namang masama doon sa lasa at saka sa natikman ko na siya kasi dito na lang sa Sweden, ang hirap maghanap ng cheese. So, ano ko na lang siya. Umalas na naman siya, kaya lang, hindi ko alam kung pag nabubuksan siya, lumiliit siya. So, ayan siya, walang cheese, nilagyan ko. Sarap. Tinikman ko na rin yung may cheese. Tinikman ko na rin yung may ganto, white cheese siya. Parang mas okay pa yung ganto. Yung pang sandwich. Kaysa dito sa cheese na pang hamburger kasi nagme-melt. So yun lang guys, sana bigyan nyo ako ng tips kung paano yung mga cheese talaga. Lalo yung mga nakatira dito sa Sweden na mahilig din magluto. Bigyan nyo naman po ako ng tips. Ayan po. Ayan. Ang aking cheese. Puto cheese. Pwede na to.